Magandang umaga po sa inyong lahat. Today, we celebrate the third Sunday of Advent and we call this Sunday Gaudete Sunday. Gaudete means rejoice, no? Magalak, magsaya. Kaya po tayo ay nakakusuot na ng kulay pink, no? Yung third candle of Advent is also pink kasi po yun yung kulay ng kaligayahan, kagalakan. At bakit tayo kinakailangan magsaya? Kasi nalalapit na ang pagsilang ng ating Panginoon. 10 days na lang, no? Kaya kung dati pag tumutungtong yung bare months, no, September pa lang, talagang may Christmas carols na, may mga Christmas decors na, pero bumibilang tayo halos more than 100 days. Pero ngayon, 10 days na lang, no? Mabibilang na sa kamay at malapit na ang isilang ang Panginoon. Kaya nagsasaya na tayo at nagagalak na tayo kasi alam natin malapit na ang hinihintay nating pagsilang ng Panginoon. At sa mga pagbasa, yan din yung ating narinig. Sa unang pagbasa hanggang sa mabuting balita, sinasabihan na tayo na maggalak, magsaya na tayo. Kalimutan na natin yung mga marami nating ginagawang mali sa buhay kasi mayroon ng magliligtas sa atin. May Jesus na darating sa atin para ipakita ang tunay na mukha ng Diyos na siyang nagmamahal sa ating lahat, no? Kaya po, maganda yung mga paanyaya ng Panginoon sa atin. Bakit at paano tayo magiging masaya? No? Ano ba yung dapat nating gawin? Yan yung question doon sa mabuting balita. Sabi ng mga tao, kahit yung mga tax collectors at yung soldiers, tinatanong nila si Juan Bautista, ano ba yung dapat naming gawin? Kasi nung dumating si Juan Bautista, marami si Juan Bautistang itinuro sa kanila. At yung ginawa lamang ni Juan Bautista ay turuan sila na talikuran na yung kanilang mga kasalanan na ginagawa at gumawa na ng mabuti sa ngalan ng Panginoon. May darating na higit pa sa Kanya. May darating pa na siyang tutubos sa kanila. May darating pa na siyang tutulong sa kanila sa mas masayang buhay. Kaya sabi ng mga tao, dahil marami silang natutunan kay Juan Bautista, sabi nila, anong dapat naming gawin? Ano yung gagawin namin para mas lubos naming maramdaman yung kaligayahan, mas lubos naming maramdaman yung pagbabago namin, mas lubos kaming maging kalugod-lugod at karapat-dapat sa pagdating ng Panginoon. At ang sabi lang ni Juan Bautista, talagang concrete yung kanyang itinuro. Sabi ng mga tao, ano yung dapat namin gawin? Sabi ni Juan Bautista, kung meron kang 2 damit, ibigay mo yung isa. Kung meron kang pagkain na 2, ibigay mo yun sa mga wala. Diba? Kung tutusin, ang itinuturo lang ni Juan Bautista, matuto kang magbigay. Matuto kang magbahagi. Huwag yung masyadong parang lahat sa'yo. Alam naman natin na lahat tayo sa mundong ito, katiwala lang ng Diyos. Lahat ng mayroon ka sa mundong ito, lahat yan ipinahihiram lang ng Diyos. Para sa ganon, matuto ka rin magbahagi at maging mabuti sa iyong kapwa. Hindi yan para sa iyo talaga. Diba? Kaya nga, diba, sanay naman tayo sa St. Peter. No? Kapag nahiga ka na, yun na lang. Lahat ng mga inipon mo sa buhay at ikaw ay naihiga na, kung ano lang yung suot mo, yun lang. Diba? Kahit sabihin mong 10 ang sasakyan mo, palasyo ang bahay mo, hindi magkakasya yan. Iisa lang ang sukat ng lahat. Diba? Sasabihin natin, lahat tayo, pantay-pantay lang ng sukat. No? Depende na lang kung anong size. No? Pero iisa lang ang sukat. Ibig sabihin lang, kahit na sabihin mong marami kang nakuha, marami kang naipon, marami kang yaman sa mundong ito, lahat yan ibinigay sa iyo ng Diyos para matuto kang magbigay sa iyong kapwa. No? Dapat tatandaan natin, katulad ngayong panahon ng Kapaskuhan, kabi-kabilaan ng pagbibigayan. No? Ugali nating Pasko yan, magbigay, magbahagi. Pero hindi lamang tuwing Pasko nagbibigay. Hindi lamang tuwing Pasko ang pagbibigayan.
Araw-araw, marunong ka dapat magbahagi at magbigay sa iyong kapwa. Kaya nga medyo specific si John the Baptist, kung dalawa ang damit mo, bigyan mo yung wala. Kung may kinakain ka at alam mong sagana, bigyan mo yung wala. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng pagbibigay, nagkakaroon ng galak sa ating puso. Di ba? Nakakatuwa naman talaga na nagbibigay ka. At nakakatuwa rin doon sa tao na binibigyan mo. Siyang wala at nabigyan mo siya, tuwang-tuwa din yan. Ikaw na mayroon at bigay ka ng bigay, nakakatuwa rin sa puso. Bakit ka nagbibigay? Wala naman yatang taong nagbibigay na mabigat sa puso niya magbigay. Sigurado hindi niya ibibigay yan. Kung siya'y malungkot, at sasabihin niya, ibibigay ko to pero malungkot ako, for sure hindi mo ibibigay yan. Yung mga taong galak na galak sa buhay, sila yung halos araw-araw at patuloy nilang ginagawa ang pagbibigay. Pero mga kapatid, hindi lamang material na bagay ang ibinibigay natin. Yung pagmamahal, pwede mo rin yan ibigay. Yung tipong pagngiti lang, no? Pag nakita mo yung kaibigan mo, kapitbahay mo, kakilala mo, at nginitian mo yan, yung pagbibigay mo ng smile na yan, malaking kaligayahan na yan sa kanya. Yung tipong kamustahin mo lang, kamusta ka na, no? Malaking kaligayahan na yan kasi naaalala mo siya. At meron kang ibinibigay na hindi material, pero alam mong naghahatid ka ng galak sa iyong kapwa. Kaya isa yan sa itinuturo sa atin ngayon, ang kagalakan ng pagbibigay. Pangalawa, nung nagtanong yung mga tax collector kay John the Baptist, ano sagot ni John the Baptist? Huwag kang maniningil ng higit sa dapat mong singilin. No? Parang sinasabi lang ng Panginoon, may kagalakan sa puso kapag hindi ka nanlalamang ng kapwa. May kagalakan sa puso kapag alam mo na yung pagtingin mo sa iyong kapwa ay pantay at tama. Sabi ng Panginoon at sinasabi ni John the Baptist, sana ganyan din ang galak na nagagawa mo sa kapwa mo. Hindi yung tipong hinihigitan mo yung kinakailangan mo sa iyong kapwa para ikaw ay maging mataas. Hindi. Dapat ang pagtingin sa kapwa ay dapat tama at mabuti at hindi nang lalamang. At gusto sabihin niya ng Panginoon, minsan, ganun kasi yung nagiging nangyayari sa atin, no? Akala natin, okay lang, kuha ng kuha, marami ng marami. Pero yung anong nangyayari, yung kapwa natin ay ibinababa natin. Akala natin, magiging masaya tayo pag marami na yung sa atin. Pero ang nangyayari pala, na yung kapwa natin, kinukuhanan natin, ang nahihirapan sa ating ginagawa. Walang kaligayahan sa puso kapag ikaw lang yung masaya at yung kapwa mo ay iyong nalamangan. Hindi nakakasaya yan sa ating buhay. At yan ang gustong sabihin ng Diyos. Minsan kasi, sa akala natin, tama pa yung ginagawa natin, pero nanlalamang na pala tayo ng ating kapwa. At pangatlo, sinasabi sa atin ng Panginoon ng may kagalakan, sabing ganon, ng mga soldiers, nagtanong sila, ano po ang dapat naming gawin? Sabi ng mga soldier, sabi ni John the Baptist, basta huwag lang kayong gagawa ng maling o pagsasaksi sa hindi totoo laban sa inyong kapwa at maging kontento sa kung ano ang tinatanggap ninyo. Yan ay isang napakalaking kaligayahan kapag hindi ka nanloloko ng kapwa mo o yung tipong gumagawa ka ng kwento na mali laban sa iyong kapwa. Kaya nga sabi ni John the Baptist, minsan kasi, akala natin nakapaghahatid tayo ng tuwa sa ating kapwa, pero yung kwento pala, hindi naman totoo. Naninira ka lang ng kapwa, no? At akala mo, masaya yon yung ganun, no? Di ba ngayon, napakauso na sa social media, yung tipong magsalita ka lang sa social media kahit hindi totoo, paniniwalaan ka. At yung mga tao, tatawanan ka, akala nila maganda yung sinabi mo. Pero sasabihin natin, hindi naman siguro nakakatuwa yung nang loloko ako ng kapwa, naninira ako ng kapwa, hindi naman totoo yung sinasabi ko talaga, pero dahil ang nare-receive ko ay tumatawa sila, masaya sila, pero akala mo tama iyon. At sabi ng Panginoon, yan ang huwag na huwag niyong gagawin. Ngayong panahon na makabago na,
Dahil sa technology, dahil sa social media, napakadaling maghatid ng saya sa kapwa. Pero akala natin, tama kapag gumagawa lang tayo ng kwento. No? Minsan, yung paggawa ng kwento kahit hindi naman totoo, kahit gawa-gawa lang, akala natin okay lang basta tumimiti yung kapwa natin. Mali. Sasabihin sa atin ni John the Baptist, hindi maganda na gumagawa ka ng kwento sa iyong kapwa at hindi naman totoo. Dapat laging may katotohanan ang ginagawa mo sa iyong buhay. At kapag nagiging totoo tayo sa ating sarili, di ba, ang saya-saya, kasi kung ano ka, tinatanggap ka ng tao kasi totoo ka. At kapag totoo ka sa iyong sarili, mas marami kang kaibigan, mas marami kang kakilala, mas maraming lumalapit sa iyo kasi nagiging totoo ka sa iyong sarili. Di ba yung mga taong nagsisinungaling, yung mga taong nanloloko, sila yung mga taong nilalayuan. Sila yung mga taong walang gusto makipagkaibigan sa kanila. Kaya nagiging malungkot yung kanilang buhay. Pero kapag ikay totoo sa iyong sarili, totoo ang iyong sinasabi, totoo ang iyong ginagawa, mas nagiging masaya ka kasi maraming tao ang tumutulong, lumalapit at sumusuporta sa iyo. Kaya mga kapatid, yun yung galak na hatid sa atin ngayong panahon ng Adbyento. Kaya kung tatanungin natin yung ating mga sarili, ano ba yung dapat kong gawin bago sumapit ang Kapaskuhan? Ano ba yung dapat kong gawin sa aking sarili at sa aking kapwa na maghahatid sa akin ng kaligayahan sa buhay? Sabi lang ni Juan Bautista at ni Jesus sa Mabuting Balita, yung galak ng pagbibigay, yung galak na hindi nanlalamang ng kapwa, at yung galak na gumagawa ng katotohanan. Kapag nagagawa natin yan, magiging masaya tayo sa buhay natin at magiging masaya din ang Diyos sa nangyayari sa ating buhay. Amen. Thank you for joining us. View our past broadcast on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan, una,